Si Nick Cassidy ay ex-cop at takas na preso. Makikita natin siya habang nag-check-in sa Roosevelt Hotel gamit ang pangalang Joe Walker. Hinatid siya ng hotel valet papunta sa loob ng kanyang ni-request na kwarto. Kumain siya ng maayos, tapos nilinis ang lahat ng bakas niya sa kwarto, maliban sa isang note. Binuksan ni Nick ang bintana at lumabas sa ledge ng hotel, kung saan gugugulin niya ang pinakamahalagang oras ng buhay niya. Para malaman ang dahilan niyon, kailangang bumalik ng isang buwan. Noon, nakakulong si Nick at tinanggihan ang final appeal niya. Kailangan niyang bunuin ang 25 taong sentensya. Ang ex-partner niyang si Mike Ackerman ay bumisita para sabihing naghihingalo ang ama niya. Nangako siyang ilalabas siya sandali para makita ito. Pero, sa libing lang nakapunta si Nick. Si Mike at ang kanyang fiancé ay nakiramay kina Nick at sa kapatid niyang si Joey. Iniwan muna sila ng girlfriend ng kapatid niya na si Angie para makapag-usap. Nagtalo ang magkapatid at nauwi sa suntukan na inawat agad ng mga gwardiya, kaya nagkaroon ng tsansa si Nick na agawin ang baril nila. Nang may armas na, pinatanggal niya kay Joey ang posas at sinira ang sasakyan ng gwardiya, at tumakas gamit ang kotse ng kapatid niya. Nagkaroon ng habulan sa sementeryo, na madali niyang nalusutan habang nagpapalit ng damit. Dinala sila ng habulan palabas sa Sariles kung saan binangga niya ang kotse sa tren at nakatakas bago pa siya maabutan ng mga pulis. Nakarating si Nick sa taguan, at nakita ang mga kailangan niya, na iniwan ng kanyang kasabwat. Pagbalik sa Roosevelt, alam na ng mga autoridad ang sitwasyon kay Nick at isinasara na ang kalsada. Dumating ang mga pulis at emergency vehicle, kasama si Detective Jack Doherty. Dumiretso siya sa kwarto at nagpakilala kay Nick na nais niyang tumulong. Samantala, hawak ni Detective Dante Marcos ang sitwasyon sa baba ng hotel kung saan nagtipon na ang mga usisero. Si Doherty ay sinubukang kumbinsihin si Nick na pumasok, pero nagbanta si Nick na kumuha ng ibang negotiator kundi tatalon siya. Bumalik ang detective sa loob, sinalubong ni Marcos at tinignan nila ang sulat ni Nick. Lilisanin ko ang mundo ng inosente, tulad ng pagpasok ko. Di pa siya kilala kaya gusto ni Marcos ng prints sa kwarto para makilala siya. Tinawagan ni Doherty ang negotiator na si Lydia Mercer dahil hinahanap siya mismo ng jumper. Iniimbestigahan na ng team ni Marcos si Nick sa pag-aakalang siya si Joe Walker. Pagdating ni Mercer sa hotel, ipinaliwanag ni Doherty ang sitwasyon at sinabing tatalon na ito sa loob ng 2 minuto. Inikot ni Mercer ang paningin sa kwarto, kumuha ng kaunting impormasyon, at nagpakilala kay Nick sa huling sandali. Sinabi ni Nick sa kanya na ang lahat magbabago ang lahat ngayon, at dapat niyang malamang handa siyang mamatay para dito. Nagtataka si Mercer bakit siya pinatawag kung ganun. Sagot niya ay dahil sikat siya at kailangan niya ng mga tao. Di tiwala si Doherty at binigyan siya ng 5 minuto para mag-focus sa trabaho. Samantala, hinahanap ni Mike si Nick na walang alam sa tunay na nangyayari. Hinala niya ay may mali sa pagtakas ni Nick, kaya inutusan ang kasama nating nan kung may kakaiba sa usapan ng magkapatid na Cassidy. Dito, ipinakilala ang isa pang mahalagang tao sa buhay ni Nick, si David Englander, ang may-ari ng Roosevelt Hotel. Salbaheng mayaman na hawak ang lahat sa lungsod at walang paki sa kapakanan ng iba. Sinabi ni Doherty kay Mercer na hindi nila siya nakita. Maghanap ng bakas. Akala niya may isahan si Nick gamit ang sigarilyo pero nabigo. Ipinahiwatig ni Mercer na alam niyang wala sa gilid si Nick para lang magpakamatay, kundi para magbigay ng mensahe. Sinabi niya na, di tulad ng mga tao sa ibaba, may pakialam talaga siya. Bigla, tumawag si Joey kay Nick para sabihing nandoon na sila. Sinubukan ni Nick na guluhin kay Mercer para paalisin ito at makausap ang kapatid ng palihim. Kasabwat sina Joey at Angie sa plano ni Nick. Nakisali na rin ang media sa gulo at ibinalita ang papel ni Mercer sa kaso. Inungkat ang insidente noong nakaraang buwan kung saan hindi niya napigilan ang isang pulis na tumalon sa tulay. Dinibdib niya ang pangyayaring iyon. Naghihinala sina Doherty at Mercer sa kakulangan ng impormasyon nila kay Nick, kaya susubukan ni Doherty na maghanap at siya naman ay pwedeng mag-focus kay Nick. Kasabay nito, kausap niya si Joey habang pinapasok nila ni Angie ang isa sa mga ari-arian ni Englander, sa kabilang banda lang ng hotel kung saan nakatayo si Nick. Habang tinatanggal ang security system para sa night shift, gumawa ng mga butas sina Joey at Angie sa bubong para magkabit ng pampasabog. Sinensyasan nila si Nick at gumawa siya ng eksena para ilihis ang atensyon ni Mercer at ng mga tao sa baba habang pinapagana ang bomba. Pumasok sina Joey at Angie sa gusali habang patuloy na nililinlang ni Nick si Mercer. Humingi siya ng sigarilyo at ibinigay ni Mercer ang huli niya sa kanya. Maraming alam si Nick sa trabaho ni Mercer dahil marami silang pagkakapareho. Hindi siya naniniwalang tatalon ito at sinabihang huwag siyang sukuan. Pagbalik niya sa kwarto, inabot niya ang sigarilyo sa pulis para makuhaan ito ng print. Sinabi ni Joey kay Nick na nakapasok na sila sa gusali. Samantala, nakabalik na si Mike sa istasyon at nalaman ang tungkol sa jumper, pero hindi kung sino siya. Sinubukan ulit ni Mercer na kumbinsihin si Nick na pumasok, nang lumipad ang helicopter ng sobrang lapit at muntik na siyang mahulog. Nakita ni Mike sa balita na siya iyon. May tumawag tungkol sa storage unit ni Joey.
Bumaba sina Joey at Angie sa elevator shaft ng gusali ni Englander. Inasikaso niya ang mga security camera at tumungo sila sa vault room ni Englander. Napansin ni Angie ang sensor sa loob at umatras sila para hindi ito gumana. Napagtanto ni na Doherty at Mercer na may hinihintay si Nick at kailangan nilang madaliin ang pagkilala rito. Lumabas ulit si Mercer at tinanong si Nick kung ano ba talaga ang nangyayari. Nagbigay ito ng sagot na parang galing sa psychology. Sinubukan niya ang ibang diskarte nang magsalita ulit si Joey sa tenga niya. Dahil hindi makasagot ng direkta si Nick, ginamit niya ang mga sagot kay Mercer bilang pahiwatig kung anong dapat nilang gawin sa sensor. Hindi siya naintindihan ni Joey, pero nakuha ni Angie ang ibig sabihin ni Nick. Sinabi niyang heat sensor ito at kailangan nilang palamigin ito. Gumamit sila ng fire extinguisher para solusyonan ang sensor. Sinabi ni Nick kay Mercer na alam niyang kumuha ito ng print sa sigarilyo at malalaman na kung sino siya. Kasabay nito, pumunta si Mike sa storage ni Joey at nakita ang file ni Nick, Walker, at sarili niya. Nakuha ni Marcos ang prints ni Nick at tinawagan si Mercer. Sinabi niya kung sino si Nick at nakulong ito sa pagnanakaw ng 40 milyong Monarch Diamond ni Englander. Sinabi rin ni Marcos na siya ang may-ari ng hotel. May opisina doon at Diamond Exchange sa tapat. Napagtanto ni na Mercer at Doherty na plano ni Nick na patunayan ang kanyang inosensya. Nalaman niyang partner si Mike at tinawagan ito habang sinusunog ang mga files na nahanap sa storage. Tinawagan ni Marcos ang security ni Englander at inutusang i-check ang vault. Samantala, nasa labas ng vault sina Joey at Angie, pilit pumapasok. Kinompronta ni Mercer si Nick tungkol sa pakulo nito. Sinabi ni Nick na magpadala ng team sa Diamond Exchange, kaya nataranta si Joey dahil di pa sila tapos doon. Giit niya'y inosente siya at kailangan si Mercer dahil sinetap siya ni Englander sa pagnanakaw ng diamante. Hindi siya naniniwala sa kanya. Tapos, sinabi ni Nick na ito ang kanyang retrial at inudyukan ang madla na sumang-ayon sa kanya. Sabay nito, ineskorta ng pulis ang security ni Englander papunta sa kabilang gusali. Sinabi ito ni Nick kay Joey na nakiusap namang bigyan sila ng oras para makatago. Biglang naghagis ng pera si Nick mula sa ledge at dinumog ng tao ang kalsada, kaya naharangan ang mga pulis at security papunta sa entrance ng exchange. Nag-set up si Angie ng camera para makuha ang passcode pag-type ng guard, habang naghanap naman si Joey ng matataguan nila. Pumasok ang security at mga pulis sa building at umakyat. Sakto namang nakapasok sina Angie at Joey sa taguan. Pinag-usapan ni na Marcos at Englander si Nick. Buwisit si Englander sa sitwasyon. Hinala niya di nagkataong pinili ni Nick ang araw ng kanyang major press conference para sa bagong building upang gawin ang stunt. Sabi ni Marcos na huwag mag-alala, pero binantaan siyang sisirain ang buhay niya pag di niya inayos ang sitwasyon. Sa exchange, dinala ng guard ang mga pulis sa vault room at in-enter ang code. Pinaliwanag niya ang security measures sa mga pulis na nakakumbinsing walang makakapasok, saka binalitaan si Marcos. Pumunta naman si Marcos sa Hotel Silid at binigyan si Mercer ng 15 minuto bago niya ipadala ang tactical team. Samantala, humaharurot si Mike papuntang hotel. Lumabas sina Joey at Angie sa pinagtataguan at bumalik sa vault room. Sinabi ni Mercer kay Nick na susugurin siya ng tactical kapag hindi siya bumaba, kaya ikinuwento niya ang nangyari nang manakaw ang diamante. Lumalabas na kinuha ito ng tauhan ni Englander na sumalakay kay Nick habang inililipat niya ito. Malapit nang mabangkarote si Englander, kaya kinuha ang insurance sa halip na ibenta. Gustong maniwala ni Mercer pero nagduda nang sabihin ni Nick na ang mga tauhan ni Englander ay malamang mga pulis. Inimbestigahan niya ang kwento nito nang dumating si Mike sa hotel. Nag-report muna siya kay Marcos bago umakyat. May dalang mga dokumento ang isang pulis na nahanap sa selda ni Nick at nagkusa si Mike na dalhin ang mga ito sa kwarto. Sinabi ni Mercer ang hinala niya tungkol sa kasalanan ni Nick kay Doherty, pero sigurado siyang ginawa niya iyon. Tinanong din niya si Marcos at sinabing si Nick ay nakikipagtulungan sa internal affairs tungkol sa ibang kaso na sangkot ang pulis na si Joe Walker. Tingin niya konektado ito sa kaso ni Nick pero itinanggi ito ni Marcos. Nang sabihin ni Mercer sa kanya na hindi tatalon si Nick, inutusan niya ang tactical team na lumugar. Samantala, iba-iba ang opinyon ng madla at media tungkol sa inaakalang sala ni Nick. Tiningnan ni Mike ang mga dokumento mula sa selda ni Nick, itinago ang ilan, at ibinigay ang iba kay Doherty sa loob ng kwarto. Tinanong siya ni Mercer tungkol kay Englander, pero sinabi niyang wala siyang kinalaman sa kanya. Nagdududa rin siya kay Mike at di ito pinalalapit kay Nick kahit iginigiit niyang magkaibigan sila. Samantala, gumapang si Angie sa vent papuntang vault room. Pagpasok niya, una niyang dapat patayin ang security system sa tulong ni Nick. Pinapabalik siya ni Mercer sa silid, pero nakiusap si Nick na bigyan siya ng dagdag na oras. Nahanap ni Doherty ang bomb schematics sa mga dokumento. Sabay nito, tinuro ni Nick kay Angie kung paano i-short circuit ang processor para mamatay ang sensors. Nag-alinlangan siya sa aling wire ang puputulin pero nakuha rin ang tama. Ginamit ni Angie ang wire para sirain ang processor at patayin ang sensors. Binuksan ni Joey ang pinto ng vault room, tapos binarena ang mismong vault para mabuksan ito. Pumupuesto na ang tactical team at siya.
Tinanong ni Mercer si Nick kung may bomba nga. Pinaalis siya ni Doherty sa bintana. Nakipagtalo siya sa kanila ni Marcos sa dapat gawin, pero dahil ayaw nilang makinig, tumapak siya sa ledge sa tabi ni Nick. Napasok ni na Angie at Joey ang vault at tumambad ang yaman ni Englander, pero isa lang ang habol nila, ang Monarch Diamond. Habang naghahanap sila, magkatabi sina Mercer at Nick sa ledge. Sa kasamaang palad, wala ang diamante at nang tawagan nila si Nick. Nakita ni Mercer na kausap niya si Joey. Sinabi ni Nick ang plano niya. Dahil wala ang diamante sa vault, nag-plan B si Joey. Pinatunog ang alarma para malito ang mga pulis. Pinuntahan ni Englander ang vault at pinablock ang pulis habang tinitingnan ang totoong kaha ng Monarch. Nakahinga siya ng maluwag nang makita ito at nagpa siyang bitbitin ito. Bumalik si Mercer sa kwarto at hinanap si Yao. Bumalik si Mike at hinila si Doherty palabas, at nilock ang pinto para masolo niya si Nick. Pinabalik niya ito at sinabing makakatulong siya. Sinabi ni Nick kay Mike na kausap nila si Yao kaya kinabahan si Mike at akmang hahawakan siya. Kasabay nito, inutusan ni Marcos ang tactical na kunin si Nick at bumaba ang dalawang ahente. Nakatakas si Nick at tumalon sa mga ledge hanggang makapasok ulit sa hotel. Nagkagulo ang masa nang makita ang nangyayari. Tuloy, pinamunuan ni na Marcos at ng tactical ang paghahanap kay Nick habang tumatakbo ito sa hotel. Samantala, bumalik si Englander sa opisina at dinatnan sina Joey at Angie na naghihintay. Kinapkapan siya ni Joey at nakita ang diamante. Pinaposas nila siya sa kaha at umalis dala ang diamante. Sa reception, binigyan nila ng bag ang valet at pinahawakan ito. Kinuha ng lalaki ang diamante at itinago. Nakatawag si Englander at sinabi kay Marcos na kay Joey ang diamante. Sinabi ni Marcos sa tactical na may bomb trigger si Nick at dapat siyang patumbahin. Hinahanap ni Mercer sina Mike at Nick sa hotel nang tawagan siya ni Yao. Sinabi niyang may circumstantial na ebidensya sila laban kina Mike at Marcos. Hinahabol si Nick ng tactical team. Nakasalubong niya ang valet na inabot ang jacket na may diamante at itinuro ang mga pulis sa maling direksyon. Naabutan pa rin nila si Nick na lumabas ulit sa ledge at umakyat sa hotel. Samantala, nahanap ni Marcos sina Joey at Angie at tinorture sila para sa impormasyon tungkol sa diamante. Sabay na nakarating sa rooftop sina Nick, Mercer at Tactical. Lumuhod siya pagdating ni Marcos at inaresto si Mercer sa obstruction. Inutusan ni Marcos na umatras ang tactical team para masolo si Nick. Pagkaalis nila, dinala ni Englander si Joey sa rooftop at tinakot si Nick na papatayin si Joey kapag hindi binigay ang diamante. Binalik ni Nick ito, pero inutos pa rin ni Englander kay Marcos na patayin sa kanila. Nakawala si Mercer sa gapos at bumalik agad sa bubong. Sinabihan ni Marcos si Nick na tumalon kundi ihuhulog niya ang kapatid nito. Biglang dumating si Mike at binaril siya, pero tinamaan din. Nagsorry siya kay Nick sa pagdiin sa kanya habang handa na silang patayin ni Marcos. Sakto ang dating ni Mercer at pinatay siya. Sigaw ni Joey kay Nick na si Englander ay tumatakas. Dahil wala nang mawawala, tumalon si Nick at buti na lang bumagsak sa air mattress na inilatag ng pulis. Hinabol niya si Englander at hinarap sa harap ng maraming tao. Sinugod siya ni Nick at pinabagsak para makuha ang diamante. Nang makuha, ipinakita niya ito sa mga tao na naghiyawan. Kalaunan, sinundo ni Mercer si Nick sa kulungan at pumunta sa bar kung saan masaya ang lahat na makita siya. Ang ama niya, nabuhay at tumutulong pala sa kanya, ang pinakamasaya. Sa huli, nag-propose si Joey kay Angie gamit ang singsing na ninakaw niya kay Englander. Mag-subscribe at i-on ang notifications para makapanood pa ng ganitong videos. Salamat sa panonood.